Kahit kailan, ang pandaraya ay kasalanan at hindi kalooban ng Diyos. Ngunit sa Ebanghelyo ngayon, pinuri ni Jesus ang isang katiwala. Hindi dahil sa kanyang pandaraya, kundi sa kanyang pagiging maparaan at matalino sa harap ng kagipitan. Ang kanyang amo ay humanga sa kanyang kakayang mag-isip at kumilos ng may talino upang makatawid sa hamon ng buhay. Sa ating lipunan, marami ang mapaglinlang, mandaraya at mapagkunwari. Kaya't ang mga pagbasa ay nasisilbing babala sa atin ngayon. Mag-ingat tayo sa mga nagsasabing sila'y banal at walang kasalanan. Minsan ang mga taong itinuturing ang sarili bilang reliyoso o banal ay sila ring madaling humusga, mahigpit at tila bang walang bahid na kasalanan. Nakakabahala ito sapagkat mas pinipili ng ilan ang pagiging ganid at mapagkunwari kaysa ang pagiging tunay at mabuti. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang maraming bagay. Kayamanan, talento, posisyon, at pagkakataon. Totoo, may mga sandaling tayo'y naging hindi tapat, nagkakamali o nandadaya. Ngunit, hindi nakatuon ang Diyos sa ating pagkakasala, kundi sa ating pagbabalik loob. Ang mahalaga sa ating Diyos ay taus-pusong paghingi ng tawad at ang tanging misyon na gumawa ng kabutihan, lalo na sa pagtulong sa ating kapwa. Hindi natin pinupuri ang ating sarili sa paggawa ng mabuti. Ang Diyos ang siyang dapat maparangalan sapagkat siya ang pinagmulan ng lahat. Lahat ng ating ginagawa ay para sa mas dakilang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ipinaalalahanan tayo ngayon. Una, maging maparaan. Maaring minsan ay naging hindi tayo tapat bilang katiwala sa kaharian ng Diyos. Ngunit tinatawag tayong magbago at isuko ang lahat para sa Kanya. Sa totoo lang, hindi natin malilinlang ang Diyos sa pagtulong sa kapwa kung ito'y hindi nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. Hindi sapat ang gawa kung wala namang tunay na layunin. Sasabihin ng Diyos sa atin, "Ipokrito ka, you are a great pretender." Kaya't ngayon pa lamang, baguhin na natin ang ganitong ugali. Maging maparaan tayo, hindi sa panlilinlang, kundi sa paghingi ng tawad, sa tapat na pagtulong at sa paglilingkod sa ating kapwa o sa Diyos. Ang tunay na kabutihan ay hindi ipinapakita para sa papuri ng tao, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Pangalawa, maging mapagpasalamat. Be grateful. Sa halip na magreklamo, maging totoo tayo sa ating sarili. Aminin ang pagkakamali at huwag idamay ang iba sa ating pagkukulang. Magpasalamat sa mga biyayang natatanggap at tahakin ang daang matuwid. Gamitin ang mga pagpapala mula sa Diyos, hindi para sa pansariling kapakinabangan, bagkus para sa paglilingkod natin sa Kanyang paglilingkod natin sa mga taong nasa laylayan ng ating lipunan. Ang tunay na pasasalamat ay nasusukat sa ating kakayahang magbahagi, magpatawad at magmahal ng walang pag-iimbot. Pangatlo, maging mapagmalaki. Kung ito'y tungkol sa kalooban ng Diyos, hindi masama ang magmalaki ng isang bagay kung ito'y biyaya mula sa ating Diyos. Sa halip ito ay paalala sa ating lahat, huwag ipagyabang ang sarili. Ang anumang talento, tagumpay o kakayahan ay hindi para sa pansariling papuri. Tandaan, ginagawa natin ito para sa hindi para sa ating pangalan, kundi para sa Diyos. Mga kapatid, tunay na napakaganda ng ating mga pagbasa ngayon. Ang mga ito ay tila bang tugma sa ating panawagan laban sa katiwalian, korupsyon at pagiging ganid ng ilan. Sa ating lipunan,
Patuloy tayong ninanakawan, hindi lamang ng yaman kundi pati ng ating dignidad, lalo na ang mga maralita at tukha. Sa unang pagbasa malinaw ang hamon ni Propeta Amos, huwag yurakan ang mahihirap. Hindi natin dapat apihin ang mga itinuturing na aba sa lipunan, maging sa pisikal, emosyonal o espiritual na aspeto. Sa halip, dapat natin silang pahalagahan at tratuhin ng may dignidad bilang kapwa-tao at mga anak ng Diyos. Totoo, maaari sa ilang yugto ng ating buhay ay tayo'y naging ganid sa pera, kapangyarihan o posisyon. Ngunit ang Diyos ay patuloy nagpapaalala sa atin, magbago ka, magbago na tayo. Hindi natin alam kung kailan, paano o saan darating ang ating takdang panahon. Kaya't habang may oras pa, mga kapatid, magbalik loob ka. Ibalik ang pera at kayamanang ninakaw mo. Palayain ang sarili mula sa makasariling prinsipyo, galit, poot at kasakiman. Sapagkat sa huli, wala tayong madadala sa ating pagpanaw mula sa mundong ito, maliban sa kabutihang ating ibinabahagi sa mga taong nangangailangan. Sabi ni Pope Benedict XVI, life is truly always a choice. Ang buhay ay palaging isang pagpipilian sa pagitan ng katapatan at pagtataksil, sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sa huli, ayon sa ating Panginoon, kinakailangan nating gumawa ng isang pangunahing pasya. At ang pasyang ito ay malinaw. Piliin ang paggawa ng kabutihan, maging mabuti at umiwas sa masama. Ito ang panawagan sa bawat isa sa atin. Isang paanyaya sa araw-araw na pagbabalik loob sa pamumuhay na may dangal at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos.